What's up mga kahasang? Welcome back to my channel. At for today's video, update ko lang kayo doon sa ating binibreed, no? Sa mga nakapanood nung last na video ko. Ayun nga, nagbreed tayo ng mga flowerhorn ngayon at ito na nga sila, no? Isa pa lang yung nangitog natin, yung magulang ng ating HB12. So ito yung itlog nung HB12 natin, pero tingin ko negative na to, no? Kasi may mga ang dami ng white. Napagsama ko sila pero hindi ko alam kung ano nangyari, no. Twice na nangyari 'yon. Napagsama ko sila na tama naman yung proseso ng pagbe-breed natin. Pero ang nangyayari ay hindi nabubuhay yung mga eggs. Hindi na fertilize. Tapos ayun, madalas na nga silang nag-aaway ngayon. Hindi kagaya dati na iniiwan lang natin sila, nakakabuhay talaga sila at nakakabuo sila ng mga flowerhorn fries. So hindi ko lang alam, no, kung mabibreed pa natin sila sa mga susunod, kung tumanda na ba sila at medyo mahirap na silang i-breed at hindi na talaga sila compatible, yung ganon. Tapos ayun, update ko na rin kayo doon sa iba nating na breed. Ito yung ating SRD tsaka yung ating X-Max. Yan, inintay ko silang mag-itlog yung ating female na X-Max, pero wala pang sign na mangingitlog. So ito yung female natin nung HB12 na KCC. At itong isang pair naman natin, tinitignan ko rin, no. Kasi parang pumapahid-pahid na itong ating female na Alawi jeans. So try natin na pagsamahin sila. Tingnan natin kung anong magiging reaction, kasi first time ko lang sasamahan tong ating male kasi batang-bata pa talaga tong ating NMAX. First time ko lang siya sasama sa female. Tingnan natin kung ano magiging reaction, no? Kasi sa pagpe-pairing ng flowerhorn, subok-subok lang yan, guys. Wala nakakaalam at walang, alam mo yun, hindi naman natin nakakausap yan para malaman. Teka lang, pasensya na kayo, labo ng aquarium ko dito. Hindi natin malalaman kung mag-aaway yan or hindi kung hindi natin susubukan. So ngayon, pinagsama natin yung dalawa. At syempre hindi natin yan pwedeng iwanan at kailangan natin obserbahan sila kung mag-aaway ba o hindi. Kasi minsan nakakasamba tayo na hindi na nag-aaway, minsan naman pagkalagay mo pala nag-aaway na agad. So ayan, try nating tanggalin na yung divider at lagay lang natin dito sa ibabaw. Yan, iabang lang natin yan kasi para pag nag-aaway sila, mailalagay agad natin yung divider. Tapos lagyan natin ng paitlogan dito sana mangitlog, no, sa piraso ng tiles. So yan, nilalagyan natin ng ganyan para mas madali natin makontrol yung itlog kung sakaling mangitlog sila. At gusto nilang mangitlog doon sa mga surface na medyo rough, yung medyo magaspang. Kaya ayan, maganda rin yung tiles na gamitin, yung magaspang na part yung ilalagay nyo para doon mangitlog yung ating female. So ngayon hindi pa nag-aaway. Ito, mga ilang minuto na natin sila pinagsama. Tinitingnan ko pa rin. Kasi nakakatakot lang dito, malaki kasi yung female. Kaya kung sakaling kagatin niya yung male, baka makawawa naman. So mga 30 minutes na ako dito, tinitingnan ko lang sila. Hindi pa naman sila nag-aaway ngayon. Pero syempre hindi pa rin natin sigurado yan. Baka pag umalis tayo, mag-aaway sila. Kawawa naman yung male pag nabugbog. So yun mga kasang, no, matagal-tagal akong hindi nakapag-upload at na-busy na naman tayo sa buhay pagiging tatay natin. At ayun, no, dahil malamig ang panahon, medyo mabagal yung mga natin, yung mga grooming natin. So update ko muna kayo sa mga isda natin. Ang dami nagtatanong sa akin ito, yung ating blue polar parrot. Ayan, ang bagal talaga lumaki nito, guys. Bago ako mag-release niyan, siguro kalahating taon. 6 months pataas. Kasi ang tagal talaga nila lumaki. Tapos yung fry natin, available pa rin for wholesale, 500 ang 10 piraso nitong HB12 batch 6 and 7 na yan. Pinagsama na natin para sabay-sabay na. Kasi konti lang naman yung batch 7 natin. At magkakasing size na rin sila. So available pa rin, mga ilang piraso pa rin to. Ilang set pa rin yung magagawa niyan. Tapos ayun, syempre pag kumonti na lang, i-hold ko na yan para sa akin. So yung mga gino-growth natin, naubos na yung mga magaganda nung nakaraan. Tapos ngayon kasi yung mga kinuha natin sa binyan, yun yung talagang mas malalaki ng konti.
Yan, kagaya niyang mga yan, yung pinapakita ko sa inyo ngayon. Ito mga galing to sa Binyan. At medyo mabagal silang lumaki dahil wala akong makuha ng Tubifex. So yung Tubifex kasi ng Cavite, usually nanggagaling yan sa Bulacan, no? Kasi wala naman makukuha ng Tubifex dito. Yung mga Tubifex namin dito, galing pang Bulacan yan. So, ang ganda nito yung isa na to. So, pag sa Bulacan, wala kami makuha ng Tubifex, dito sa amin sa lugar namin, pahirapan talaga. So, ang nangyayari, mabagal yung paglaki ng mga ginugrow out ko na isda. At yun nga, no, ano na rin, dahil na rin sa klima, dagdag na rin yun. Medyo nag-uulan kasi at malamig. So, mabagal yung metabolism ng mga isda natin. At sa pag-groom ng mga isda, talaga mabagal. Ito yung mga PKBM na nakuha ko sa Binyan. Hindi ko pa nga napilian yan. Tapos, yan yung ating mga female na Thai silk. So, yung mga pinapalaki natin dito, ito, gumanda na to noon tapos pumangit na naman ngayon kasi depende sa panahon talaga kasi pag nagtaglamig, yan, nag-uulan. Yan, medyo pumapangit yung natin, yung mga flower horn natin, no? Ang bilis nila nai-stress sila tapos yung pumapangit. Ito, ang ganda na sana nito. Ayan, ang ganda ng niyan. Ng markings niya sa mukha. Full mask. Nagkaroon na ng cocktail ngayon, medyo parang stress na naman at pumayat dahil sa malamig na klima ngayon. Ayan, ang ganda. Porkip ko na yan, yung isa na yan. Tapos yun, maliliit pa yung mga grow talaga natin. Kaya sa mga nagtatanong, pasensya na po kayo. Wala na talaga akong may bebenta sa inyo. Dahil ayoko naman magbenta ng, alam mo yun, groom sa pilit. Or yung, alam mo yun, hindi pa talaga siya nag-groom na maganda. Ibibigay ko na agad. Gusto ko pag nagbenta ako sa inyo is maganda na talaga. So update na rin natin yung mga nakuha natin dito, mga long fin red wagtail, kasama yung mga PKBM natin na long body. Tapos itong ating short body glass belly natin. Yan, nabawasan na to ng isang pares. Wala pa rin ako nagiging anak yan. Ewan ko ba tayo niyan, ayaw dumami sa akin. So dito yung mga female natin na mga hindi pa sure na female yan, mga suspected female natin na tinatabi ko na rin para kung sakali, di ba? Kasi para masabi nating female lang isang flower horn talaga, kailangan niya mga itlog. So hanggat dito nangingitlog, suspected female pa rin. Ganyan ito, isa tatabi ko na rin to. Suspected female pa lang to mga to kasi hinintay natin silang mangitlog. So pag nangitlog yan, tsaka ako pa lang masasabi na 100% sure female yan. Tapos itong dalawang to, yung ating HB11, hindi ko alam kung male ba to o female din. Ayan, parang tingin ko female na may cook tong dalawang ito. Pero hindi pa rin sila nangingitlog kaya hanggang ngayon nandyan lang sila. Ayan, pag nangitlog yan, tsaka natin bebenta. Yung tatay ng ating HB12, yan yung ating Metal Storm, medyo hindi pa nakakabawi from breeding. Tapos ito yung ating tinabi na HB11 para sa akin. Yan, white eye na full mask. Ito yung tinabi kong male na HB11. Gawin natin breeder soon yan. Mga next year. Ang tagal no? Mga next year yan, ma-breed natin yan. So nagtatago ko ng mga pakonti-konti. Ito yung isang paborito kong HB12. Yan, paborito ko yan. Hindi ko pa sinasabing ikikip ko na to kasi minsan sinasabi kong ikikip ko pero nabibenta natin pag kailangan natin. Pero ito, wala pa akong balak ibenta ngayon. Ang ganda ang ganda niya no? Kaya kahit maliit pa siya, nandito na siya sa 20 gallons talaga. Para tingnan natin kung anong mangyayari pag lumaki siya. Kung talagang magiging maganda itong ating HB12. Wala pa akong tinatabing HB12. Yung mga sinasabi ko dati na itatabi ko, ayun, naibenta ko rin. Pero ito wala pa akong balak talagang ganda. Talagang full mask yan, hanggang bibig. So ayan yung mga isda natin ngayon dito, yung mga flower horn natin na na ginugroom. Silipin naman natin itong yung dito sa harapan, mga mga Thai silk. Yan, nag-groom din ako ng Thai silk. Ito dito Thai silk. Kaso mukhang female. Yan, may mga Thai silk tayo na full mask din, halos full mask. Pero wala pa akong nakikitang gumaganda. Yan. Mga wala pang cook. Medyo kasi ngayon, basta ang panahon kasi dito sa amin, malamig sa gabi, mainit sa tanghali.
Tapos yun, yung isang pares natin ng red wagtail, yan, nanganak to eh. Tapos yan, dumami dito. Dati 2 piraso lang to eh. Naiwan nga lang yan dyan. Tapos yan, dumami na ulit. So hanggang ngayon may mga pinaparami pa rin tayong mga long fin, high fin red wagtail. Kaso hindi ako nakapagbenta niyan kasi nung nasa binyan napapabayaan talaga eh. Lumalaki na tas namamatay. Ito, sana mas mabantayan natin to dahil nasa bahay na siya. Dito na tayo magparami nito. Dahil wala na nga yung ating binyan farm. Yan yung mga isda natin dyan sa harap. At yun, silip naman tayo sa likod. Ito pa, meron pa pala ako dito mga molly. Ito, tatanggalin ko na yung mga molly ko na yan. Wala akong swerte sa molly eh. Kahit yung mga PKBM ko, ubusin ko na lang. Ubusin ko na lang yun, no. Wala akong masyadong doon. Hindi ako masyadong nakakapagparami ng molly. Hindi tayo sa molly. Hindi tayo nakakatsamba. At yun, no. Yung huling part na update natin, syempre nandito tayo sa likod ngayon. At update natin kung ano yung nangyari sa atin dito. So yun, yung ating female na HB12, yung KCC. Nandyan. Tapos yung binibreed natin, yung ating SRD at yung ating S-Max, wala pa nangingitlog. Tapos itong ating pinag-divider ko na ulit, may kagat siya sa ulo. Di ba nung nakaraan pinagsama natin yan, kasi yung kinagat sa ulo. Nilagyan ko ng divider, tapos ayan, di pa rin nangingitlog. Mga ilang araw na, 5 araw na silang ganyan. Naghihintay pa rin tayo, hindi naman natin mapipilit. Tapos yan, may mga live bearer pa tayo dito, may mga guppy pa tayo dito. Itong mga umaba na itong mga halaman natin. Striktang halaman na yan. Yan, lumalabas na sila sa tubig. So yung mga pea dirt natin, koi pea dirt, yan, medyo parang kal na yung mga malalaki nito. Hindi ko na gusto yung mga lumalabas na kulay. Ayan, parang kal na natin. Medyo may dumi na yung niya. Yung kulay niya, may konting dumi. So, yung mga ganyan, di ko na binibenta yan. Nakakaya naman doon sa bibili. Tapos yung PKBM yan, dumami yung PKBM natin dito. Mas maganda yata sa mga molly yung yung lagi mo silang nililipat. Kasi doon sila dumadami. Ayun, ang dami na nyo. Yung mga fry dati yan, lumalaki na rin. Siguro magbenta ako niyan, paano lang, pair lang, o kaya trio. Para kahit pa paano, may pakinabang. Tapos ito, bala ko natanggalin to, yung mga natin. Red balloon platin natin yan, meron pa rin ako. Tagal na nito, ilang taon na rin tong red balloon platin na to. Pero hindi rin, hindi na rin magaganda yung lumalabas. So yun mga kasang, yan muna yung update natin. Abangan nyo na lang yung mga susunod kong upload. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!